Nangarap ka na rin ba na balang araw hindi mo na kailangan tingnan yung price tag? Na kaya mong gawin ang gusto mo, bilhin ang gusto mo nang hindi nag-aalala sa pera? Well, lahat tayo, di ba? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang isang simple at higit sa lahat, posibleng blueprint para maabot yang pangarap nating lahat, ang kalayaang pinansyal. Pero teka, bago tayo lumayo, isipin mo muna sandali. Para sa'yo, ano ba talaga ang itsura ng financial freedom? Yun ba yung wala ka ng utang? O yung kaya mo nang mag-travel kahit kailan mo gusto? O baka naman, yung simpleng kapanatagan lang ng isip, alam mo yun, na kahit anong mangyari, okay ka. Sabi nga sa ating source, ang simple lang ng definition niyan. Sapat na pera para sa mga bayarin, tapos may extra pa para sa mga bagay na gusto mo. Isipin mo, parang ikaw na yung driver ng sarili mong buhay. Hindi ka na lang pasahero na naghihintay kung saan ka dadalhin ng biyahe. Ikaw na ang may hawak ng manibela. Ikaw ang nagkokontrol sa pera mo, hindi ito ang nagkokontrol sa'yo. Kaso, heto yung reality check. Marami sa atin may mga maliliit na habits na kung susumahin, malaki palang epekto sa bulsa natin. Yung araw-araw na milk tea, yung add to cart sa Shopee or Lazada, yung pag-book ng Grab kahit kaya namang mag-commute. Maliliit na butas yan na unti-unting lumalaki. Pero chill ka lang, dahil yan mismo ang hahanapan natin ng solusyon ngayon. Okay, ready ka na ba? Ito ang magiging plano natin. Una, lilinawin natin yung pangarap. Pangalawa, magiging detective tayo at aalamin natin kung saan ba talaga nagpupunta ang pera natin. Pangatlo, ituturo ko yung sikreto ng pay yourself first. Pang-apat, titingnan natin ang kapangyarihan ng mga maliliit na desisyon at sa dulo, bubuuin natin ang sarili mong blueprint. Tara, simulan na natin? So ayan, malinaw na sa atin kung ano yung goal. Ngayon, ang tanong, paano ba talaga makakarating doon? Yan ang aalamin natin. Okay, unang-una sa lahat at please huwag kang matakot sa salitang to. Kailangan mo ng budget. Alam ko parang ang hirap pakinggan pero ito talaga yung pinakaunang hakbang para mabawi mo ang kontrol, para ikaw na ulit yung boss ng pera mo. At hindi lang to opinion ko ha. Sabi nga ng MetLife, isang dambuhalang financial company, kailangan mo ng isang spending plan. Isipin mo to, parang financial x-ray. Paano mo gagamutin yung problema kung hindi mo alam kung nasaan ito, di ba? Kailangan mong makita yung buong picture. At ang good news, hindi mo na kailangan ng notebook at calculator para dito. May mga app na ngayon na pwedeng gawin lahat yan para sa'yo. I-link mo lang yung mga card mo, tapos sila na bahala mag-track at mag-categorize ng mga gastos mo. Sobrang dali na ngayon. Ilang pindot lang, makikita mo na agad kung saan naglalaho ang pera mo. Katulad nitong sample chart na nakikita natin, pag nakita mo na naka-visualize yung gastos mo, doon mo marirealize, hala, ang laki pala ng ginagastos ko sa food delivery. O grabe, yung subscriptions ko, katumbas na pala ng isang buwang grocery. Yan yung aha moment na kailangan natin. At dyan napapasok yung exciting part. Pag alam mo na kung saan ka pwedeng magbawas, yung sobrang pera, yun na yung magiging pondo mo para sa mga pangarap mo. Ilagay mo sa savings, i-invest mo, gawin mong puhunan sa negosyo. Basta ang mahalaga, yung pera nagtratrabaho na para sa'yo, hindi lang basta nawawala. Okay, so part 1, checked. Alam mo na kung saan napupunta yung pera mo. Ngayon, ito yung game changer. Yung konsepto ng pay yourself first. Ito yung sistema na hindi umaasa sa willpower mo, kundi sa automation. Ang tawag dito ay forced savings. Sa madaling salita, bago mo pa man mahawakan yung sahod mo, may parte na dyan na automatically mapupunta sa savings account mo. Ang galing, 'di ba? Parang may sarili kang financial manager na tinitiyak na nakakapag-ipon ka. Ganito lang yan kasimple. Pumasok yung sahod, bago mo pa makita sa ATM mo, kinaltas na yung 10% or 20% kahit magkano yung sinet mo at nilipat na sa ibang account. Yung matitira, yun na lang yung makikita mo. Yun yung budget mo for the month. Ang logic dyan, you can't spend what you don't see. Napaka-epektibo. Tapos, heto yung pro tip. Gawin mong medyo mahirap i-access yung savings account na yan. Huwag mong kunan ng ATM card o kaya ilagay mo sa ibang bangko na malayo sa'yo. Bakit? Para kapag tinamaan ka ng tukso na mag-shopping online, yung konting abala na yan, sapat na para mapigilan ka. So, may sistema ka na for tracking at for saving. Ang huling piyesa ng puzzle ay yung mga pang-araw-araw na desisyon mo. Dito natin makikita kung paanong yung mga maliliit na laban kapag pinanalo mo araw-araw ay nagiging isang malaking tagumpay sa huli.
Tingnan nyo to, sa kaliwa, yung mga small luxuries natin. Yung 150 peso na kape, yung pagpapadry clean ng damit, parang wala lang, no? Pero sa kanan, yung mga mas matipid na options. Magtimpla ng sariling kape, magplansya ng sariling damit. Kung susumahin mo yung natitipid mo sa loob ng isang taon, nako, baka katumbas na niya ng isang bagong phone o isang round-trip ticket. So ang hamon sa atin na ito, ano yung maliit na bagay na pinagkakagastusan mo araw-araw na kaya mo namang i-give up o kaya bawasan man lang? Maging tapat ka sa sarili mo. Ano yon para sa'yo? At alam mo, ang pinakamalaking panalo dito ay hindi lang yung pera na natitipid mo. Ang mas mahalaga, tinitrain mo yung sarili mo, yung utak mo na maging mas disiplinado. At yung financial discipline na yan, dadalhin mo yan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ayan, nalaman na natin yung tatlong susi. Ngayon, pagsasama-samahin na natin lahat para buuin ang personal na blueprint mo para gawin totoo ang pangarap na financial freedom. Oo, aminin natin, mukha siyang mahirap. Minsan, nakaka-overwhelm. Para kang aakyat ng bundok. Pero isipin mo na lang, bawat hakbang, gaano man kalit, ay paglapit sa tuktok. At ang maganda, may mapa na tayong pwedeng sundan. Hindi ito imposible. So, kung may tatlong bagay lang kang tatandaan mula sa usapan natin ngayon, ito yon. Una, alamin. Alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. Pangalawa, i-automate. Gawing otomatiko ang pag-iipon mo. At pangatlo, manalo. Manalo ka sa mga maliliit na desisyon araw-araw. Yan ang blueprint mo. Simple lang, di ba? At iiwan ko kayo sa kaisipang ito. Hindi mo kailangan ng himala para maabot to. Ang kailangan mo lang ay kaunting disiplina at pagsisikap. Hindi to overnight success. Ito ay resulta ng maliliit at tamang desisyon na ginagawa mo araw-araw. So ngayon, nasa iyo na ang bola. Nasa kamay mo na yung blueprint. Ang tanong ko sa iyo ay, ano ang pinakaunang maliit na hakbang na gagawin mo pagkatapos nito? Magda-download ka na ba ng budgeting app? Tatawag ka ba sa bangko mo para mag-set up ng automatic savings? O baka naman, magtitimpla ka na lang ng kape bukas ng umaga? Kahit ano pa yan, ang mahalaga, simulan mo, ngayon na.